Hello po, no? Magdanong po. Araw ng paggawa, May 1. Kumusta po yung mga guro natin? Alam nyo, talagang pagising ko sa umaga, titignan ko na yung mga chat. No? Sunod-sunod na yan. Tapos, kaya hindi po pwedeng hindi tayo mag-vlog ng tungkol sa moratorium, no? Yung sa PLI. Actually, nag-random ako. Yung mga kilala natin PLI, East West, saka City Savings. At tinatanong ko kung meron na bang heads up o advance info man lang kung wala pa silang black and white kung mag-i-implement ba ng moratorium yung mga PLI. Kaya lang, ang lagi nilang sagot, bukang bibig nila ay yung dalawa, East West Bank at saka City Savings. At alam ko, yung iba din naman nagtatanong, di ba? Yung ibang mga guro nagtatanong sa mga PLI. Ako, dalawa tinanong ko, sabi nila, Sir, tinatanong ko lang sa kanila kung meron na bang advance info. Wala pa raw. Parang yung mga sinesend ko sa kanila, no? Sinesend din nila doon sa mga, mga bossing nila. Yung matataas, yung mga pinakamatataas sa, nila, sa bangko nila, ang sabi nila, inaantay daw nila yung yung direktiba ng DepEd. Oo, kasi nga naman, ang mga PLI ay yan in strict supervision din ng DepEd. Kasi accredited sila ng DepEd dito sa salary deduction loan ng mga guro, ng mga empleyado ng DepEd. Kaya pag tinanong mo yung mga bangko about moratorium, even the 6 months grace period na sinasabi ng BSP o 3 months na moratorium, by now, ayaw talagang walang heads up, walang advance info, at wala din silang black and white. Hindi natin alam kung ano nang nangyari dito sa resolution ni Senator Mark Villar. Kasi di ba naghain siya ng resolution for moratorium. Tapos ito naman Bangko Sentral, hindi naman natin kasi pwedeng panghawakan yung yung mga press release na 6 months grace period. Although may ganitong utterances o post sa social media, yung Bangko Sentral, siyempre yung mga bangko maghahanap yan nung official communication. Pwedeng circular. Kaya lang, ang PLI kasi, siguro kahit may BSP circular na, dahil it refers to teachers, aantayin pa nila talaga. Sa DepEd lang sila susunod. Parang ganon ang sinasabi nila. Sa DepEd lang sila susunod kung ano ang instruction ng DepEd, yun ang susundin nila. Kasi nga may sila, di ba? May parang pumirma sila na parang contract yan, na agreement with the DepEd para dito sa mga salary loan ng mga guro na salary reduction. Ganon. So, talagang talagang nakakalungkot yung teachers, Nakakalungkot yung teachers, parang napapabayan na, or parang nakakalimutan na. Baka mamaya, dumating ang araw, bumaba na yung, di ba? Sabihin, yung gasolina, kasi diyan binabase ang krisis Pag tumaas ang gasolina, may krisis. Diyan binabase, baka mamaya bumalik na sa, pinakamababang gasolina, 54. Parang kahapon, nasa 80 pa rin yung gasolina 81. May nagbebenta ng 71 na gasolina So, diyan binabase yung krisis Pag bumagsak na yung presyo ng gasolina, sabihin wala nang krisis, paano pag ngayon mataas pa yung gasolina? So, ibig sabihin may krisis pa. Ang ibig sabihin ng Sir Bong,
Baka mamaya pag wala ng krisis, wala na. Hindi na magbibigay ng moratorium. Ang guro naman, kahit na nung mababa pa gasolina, medyo mababa, ay talagang ever since naman yung mga guro, talagang ah, ah, hirap naman talaga na ng matagal na panahon. May krisis o wala ang mga guro, 'di ba? Pinapahayag nilang talagang very vocal na talagang hirap for how many years na yung kanilang buhay. So ngayong may krisis, siyempre, tinitake advantage natin. Kahit ako kung magkakaroon ng moratorium, may i-grab ko yan eh. Di ba? Oh. Kaya lang pag tinanong mo yung mga banks na inuutangan natin, ang sagot nila ay wala pang information sa kanila na advance. Walang heads up, paulit-ulit ako walang advance info, at lalo nang wala pang black and white na communication o yung circular. Gaya ng sinasabi ko, kahit na may bangko circular, kahit na makatanggap sila ng BSP circular ng moratorium, ang stand nila still, kung wala pang DepEd instruction sa kanila, baka hindi rin sila sumunod. Parang gano'n Doon sa teachers. Kasi ang ang DepEd ang nagre-remit sa kanila yung region Kinakaltas sa atin sa payroll. Tapos to my understanding ay yung pagkaltas, yung computation kasi alam ko region ang gumagawa Kaya nare-remit sa kanila yung pera. So yung DepEd ang nagre-remit sa kanila. Kinakaltas sa atin. Parang ganyan yan. Kaya kung magkakaroon ng grace period, dapat yung region o yung ating division, whoever, ay dapat ibigay sa ATM natin yung pera. Kasi hindi naman tayo nagbabayad ng personal no? So ganun ang status the teachers. Talaga nakakalungkot yan sa nag-aabang ng moratorium. Nakakalungkot, parang napapabayaan na Sabihin hindi na nako-consider. Actually, hindi lang naman teachers ang magbebenepisyo Kahit mga manggagawa anyone na may utang, may salary deduction sa bangko o sa kanilang opisina na nagkakaltas actually lahat naman ng ng empleyado ng private and government, 'di ba, manggagawa sa pabrika, lahat ay may utang sa bangko. That is my understanding. So lahat nangangailangan. So ibig natin sabihin, sana makonsider ng ating gobyerno. Pero kung si President Bongbong Marcos ang magsasabi ng direktiba ng moratorium, yung ating president, okay na. Okay na. Kaya lang baka hindi natin alam kung yung pagbibigay ng moratorium ay makaka-apekto sa ekonomiya ng bansa. Yan ang hindi natin alam kasi hindi naman tayo economist no? Hindi natin alam kung ang nakakabalam sa pagkakaroon ng moratorium ay nakakapagbigay ba ito ng damage sa ekonomiya natin, lalo ba tayo magkikrisis? Parang hindi naman kasi yung pagbibigay ng moratorium pagtulong sa mga tao. Pagtulong sa taong bayan sa panahon ng krisis. Kaya tingin natin yung moratorium ay mas makakatulong kaysa makaka-damage. Yun ang paniniwala natin So dear teachers, balikan natin yung ating topic. Talagang wala pang hawak. Huwag tayong sa
PLI, sa mga bangko, kahit pressure rin natin sila, pag tinanong mo naman sila, willing naman sila. Kaya lang wala pa talagang direktiba.